Laglagan ba talaga ang paraan para manatili kang inosente at walang kinalaman? Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Isang masaya at masaganang araw po sa ating lahat. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, lalong-lalo na po sa bagong napadaan lang, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin niyang babasahin at pupusuan. Ngayong araw po, ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Sisimulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel, GMA Kapuso Network. Itinanggi na may kinalaman sila sa copyright infringement na ikinaso sa Tape Incorporated dahil sa paggamit ng Itbulaga trademark. GMA nilaglag nga ba ang Tape Inc? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Matapos ngang kasuhan ng TVJ ang Tape Inc. at GMA Network tungkol sa copyright infringement dahil sa paggamit ng ilegal na Itbulaga trademark, Kapuso Network itinanggi na may kinalaman sila sa kaso ng copyright infringement laban sa Tape Inc. Ayon sa GMA Network na hindi sila gumawa ng anumang paglabag sa copyright o hindi patas na kompetisyon laban sa legendary trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon na kilala rin bilang TVJ, at tinutupad lamang ang mga obligasyon nitong kontraktual sa Television and Production Exponent o Tape Inc. tungkol sa pagmamay-ari ng trademark na Itbulaga. Sa isang statement sa Instagram account nito noong Sabado ika-6 ng Enero, ipinunto ng Kapuso Network na isa lamang itong nominal party o sangkot lamang sa trademark ownership battle sa pagitan ng TVJ at Tape Inc. For accuracy and clarity of the public, the Regional Trial Court clearly found that GMA did not commit any act of copyright infringement or unfair competition against the plaintiffs as it was merely complying with its contractual commitments against its airtime commitment with co-defendant Tape. Pagkatapos ay iginiit ng GMA na hindi kailanman kumuha ng anumang danyos ang TVJ sa kanilang reklamo laban sa network. Sa kabila nito, susundin ng network ang desisyon ng Regional Trial Court tungkol sa pagpapalabas ng mga episode ng Itbulaga sa mga platform nito. Nevertheless, GMA Network will refer the matter to our external counsel to avail of the proper remedies before the appellate courts. Ang pahayag ng network ay dumating isang araw matapos ang paghatol ng Marikina Regional Trial Court sa legendary trio bilang may karapatang may-ari ng Itbulaga trademark, kasunod ng kanilang ilang buwan na labanan laban sa Tape Inc. Dahil dito, binago ng Kapuso-based noontime show ang pamagat ng noontime show nito sa tahanang pinakamasaya noong ika-5 ng Enero episode nito bilang mainstay hosts Paulo Contis at Isko Moreno na kinilala ang desisyon ng korte. Ngunit sa pagpapalit nga ng pangalan ng kanilang noontime show ay agad naman itong pinagtawanan at ininsulto ng mga netizens dahil mukhang hindi daw pinag-isipan ang nasabing bagong title at ang dating ay parang Sunday Pinasaya lang daw. Wala rin daw itong kadating-dating kumpara sa mga pangalan na katunggali nila na noontime show. Samantala, marami naman ang nagsasabi na mukhang nilaglag daw ng GMA Network ang Tape Inc. dahil sa pagpapahayag nila na wala silang kinalaman sa away ng TVJ at Tape Inc. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Lakas naman magpaikot ng GMA7 mga tagapanood na wala silang kinalaman. Nasa station nga po nila eh. Di po ba? Nasa istasyon po nila mismo ang umagaw at ang kumalaban sa TVJ sa kumuha ng Itbulaga na nabawi po ng TVJ ngayon. Sila po yung kinasuhan mga tagapanood. Nasa poder po nila eh. Di po ba? Kung sa mga ordinaryong magnanakaw nga lang, pag nagtago ka na magnanakaw, kakasuhan ka, connibbance eh. Di po ba? Ganun din yan sa kanilang mga tagapanood. Nasa tahanan nila eh. Yung magnanakaw, nasa tahanan po nila yung kinasuhan ng copyright infringement. Di po ba? Nasa istasyon po nila umi-air mga tagapanood. Siyempre dapat po may kinalaman sila dyan. At hindi po ako kumbinsido dun sa sinasabi nila mga tagapanood na malinis sila, wala silang alam dyan sa bangayan po ng TVJ at ng mga halusos. Kumbaga gitna lang po sila, neutral. Halatado naman po yung ginawa nilang paglaglag sa
TVJ, mga tagapanood eh. Ang ginagawa lang po nila ngayon, real talk po, ito po yung para sa akin, ito po yung pagkakaintindi ko pa mga tagapanood ah. Ang ginagawa niya po nila po ngayon ng GMA7, linisin lang po yung pangalan para hindi po sila maapektuhan mga tagapanood. Dahil alam naman po nila na marami pong kampi sa TVJ. Siyempre nga naman kapag yung mga taong kampi po sa TVJ, ang mga niloko po nila noon at lahat yun ay talagang umayaw po sa GMA7, ano na lang po mangyayari sa kanilang mga tagapanood? Di po ba? Unti-unti silang hihina. Unti-unting malulugmok yung channel nila. At aangat po siyempre yung TV5 kung nasaan po yung TVJ. Ganun na ganun po nangyari ng mga tagapanood. Di ba number 1 po lagi ABS-CBN? Hanggang sa nag-number 1 ng GMA7. Hindi po ba? Ang tagal nilang pinaghirapan yan. Masisira lang sila ng ganun-ganun lang. Pero basang-basa na po sila mga tagapanood. Eh. Ang dami po nilang kontrobersiya. GMA7 po, ang dami pong kontrobersiya mga tagapanood. Kaya basang-basa na rin po ito ng mga tao. Kayo mga tagapanood, kung kayo po ang tatanungin, tingin nyo ba walang kinalaman ng GMA7 dito? Tingin nyo po ba hindi magkasundo ang mga halosos at GMA7? Diba? Patungkol po dito sa mga issue na ito mga tagapanood, wala po talaga silang naging usapan dito. Parang ang labo po ata. Para sa akin mga tagapanood kayo, ano po sa tingin nyo? Yung inyong opinion. Comment nyo po yan. Pag-usapan po natin yan sa comment section, mga tagapanood. Kasi siyempre po mga tagapanood kahit po pabalik-tarin po natin ang pangyayari. Business po yan eh. Kasi siyempre, sino ba namang negosyante na hindi kakampi doon sa kanyang kasosyo o doon sa pinagkakitaan niyang alam niyang kikita po siya doon. Siyempre ilalaglag niya yung isang tao na o isang kumpanya na hindi naman siya nakikinabang, hindi naman siya kumikita doon. 'Di ba po? Hindi naman po papayag yung mga yan mga tagapanood na malulugi sila. So yun lang po mga tagapanood. Nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.